Aswang, aso at bisita. Taga saan ho ba kayo? Bakit po kayo nakapaalang? Ay, maputik po kasi. Gusto ko ganito, nakapaalang. Wala po ba kayong tsinelas? Ano ba nangyari sa'yo, anak? Tay, may kung ano po sa bintana, babae nakatayo. Pula po ang mata. Magandang araw o gabi sa iyo, admin, at sa mga ka-SMCE kong laging nakikinig dito. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Feb. Buwan po iyan kung kailan ako ipinanganak. Bago lang ako sa channel na ito at gusto ko po sana i-share ang experience ko sa aswang na alam kong mangingilabot din po kayo. Taong 1998 pa po ito nangyari. 4th year high school pa lang ako noon. Meron kaming kabaryo na gumagawa ng paputok. Yun ang naging ugat ng pagkasunog at nadamay pa ang iilang kabahayan sa malapit. Kahit maulan noon, medyo hirap pa rin apulahin ng apoy gawa ng karamihan ng mga bahay doon ay gawa po sa sawali at pawid. Mga light materials gaya ng coco lumber. Kaya mabilis talaga kumalat ang apoy noon. Nang dahil sa pangyayari ay nawalan po ng kuryente ang barangay namin. So pansamantala, ang ginamit namin sa bahay na pang-ilaw ay Kinke at Petromax. So kanya-kanyang diskarte na lang po pati na yung mga kapitbahay para may ilaw kami sa labas gaya ng pagpapaapoy sa tabi ng kalsada. Maliit lang ang kalsada sa amin, sir. Hindi siya sementado noon. Tapos mula sa malaking kalsada roon ay papasok pa yung sa amin. So ganito nga po ang nangyari. Isang gabi, mga 8:00 na noon, tumambay kami sa labas kasama ang ilang kapitbahay at may dala akong pocketbook dahil mahilig po akong magbasa. Kaso madilim din kaya hinawakan ko na lang ito at ginawang pamaypay habang nakichismis sa kanila. At habang tumatambay kami, may lumapit na matandang babae at nagtanong sa kapitbahay namin na may tindahan. Ayon kay Aling Flora na may-ari, tinatanong daw siya nito kung ano ang pangalan ng aming lugar. Tinitignan niya ang hitsura baka kasi kilala niya, ngunit umiiwas daw po ang matanda. Hindi ito familiar kaya sabi niya ay baka dayo raw sa lugar na may hinahanap. Kami na may hindi namin nakita ng malapitan gawa ng medyo malayo po yung inuupuan namin mula sa tindahan nila Aling Flora. At isa pa, madilim ang lugar. Ang gamit nila Aling Flora nun sa tindahan ay kandila lang po kaya hindi niya talaga makita-kita nang maayos ang mukha nitong matanda. Pero sa tingin niya ay hindi bababa sa 70 years old ang edad. Tanong pa ni Aling Flora, "Nanay, taga saan ho ba kayo? Bakit po kayo nakapaalang?" Ay, maputik po kasi. Gusto ko ganito, nakapaalang. Wala po ba kayong tsinelas? Meron, pero hindi ko muna gagamitin. Sabay alis ng matanda papunta sa labasan. Mag-aalok pa sana si Manang Flora ng tulong dito kasi naawa siya ngunit parang hindi interesado yung matanda. So ayun na nga, sir. Naging paksa na naman sa chismis ang matanda na yon na baka sinasaktan daw ng kung sino kaya nakapaan na lang. Sinundan ito ng kalalakihan ngunit bigla na lang pong naglaho kaya sabi naman nila, baka baliw ang matanda na yon, nakakaawa raw. Ngunit kung titignan habang naglalakad yun parang hindi naman po siya matanda. Kasi maging ako nakita ko talaga, matulin po siyang maglakad at hindi alintana ang putik sa daan. 9:00 ng gabi, pumasok na po ako sa kwarto para doon na lang magbasa ng pocketbook.
so kandila lang yung kinuha ko at ginamit. Isinama ko po ang aso namin na si Bugoy para may kasama ako sa kwarto. Lahat kasi silang mga kasamahan ko po sa bahay ay nasa labas pa nagkukwentuhan. Ang bahay po namin, sir, ay yari sa sawali ang dingding. Tapos rectangle siya na katamtaman ng laki na tukod-tukod lang po para mabuksan. Magmula nung nawalan kami ng kuryente, laging nakabukas yun para papasok ang hangin sa loob. Sinasara kapag malamig na, usually mga 10 or 11 p.m. Kung tatayo ang isang tao sa labas, sir, kung titignan mo siya mula sa loob ay hindi mo makikita sa bintana dahil mataas yun gawa ng meron pong silong ang kwarto namin. Maliban na lang kung hindi normal yung height mo, syempre makikita ka talaga doon. So ayun na nga po, nakabukas lang ang bintana habang ako'y nagbabasa ng aking pocketbook. Si Bugoy na alaga naming aso ay nasa floor nakahiga at ako na may sa kama rin nakahiga, nakatagilid, malapit sa kandila upang makita ko ang mga letrang aking binabasa. Maya-maya ay may naririnig po akong ingay mula sa putik na parang tinatapakan sa baba. Maputi kasi roon dahil kakagaling lang ng malakas na ulan noon. Hindi ko siya pinansin kasi nga nakafocus ang aking atensyon sa aking binabasa. At isa pa, meron din talagang mga aso kung minsan na dumadaan doon at maingay din yung mga yabag nila. Maya-maya pa'y nagtataka ako dahil bigla na lang pong tumayo ang aso namin at nagalit siya habang nakatingin sa bintana. Pero yung kahul po nito, hangin lang lumalabas sa bibig niya. Yun bang mahinang mahina pero alam mong galit na galit. Ang buntot niya ay nakabahag kaya doon palang medyo natakot ako sa kung anumang tinitignan niya sa may bintana. So napatingin na rin po ako, sir. Sobrang nagulat ako. Halos hindi makakilos. Pakiramdam na parang ang laki ng aking ulo sa sobrang kilabot. Dahil meron pong isang babaeng matanda na nakakapit sa aming bintana. Palipat-lipat ang tingin niya sa akin at sa aso namin. Matalas ang tingin, nakakatakot sobra dahil namumula po ang mata at magulo ang kanyang buhok. Tinignan ko mga kamay niya. Matutulis ang mga kuko nitong nakakapit sa aming bintana sa kwarto at matutulis din po ang kanyang mga ngipin na nakalabas sa kanyang bibig. Sa aking nasilay, halos hindi po ako makagalaw noon, Sir Alex. Hindi ko na alam ang aking gagawin. Binalot na ako ng takot sa aking nakita. Noong gumagalaw ang aswang na akmang papasok siya sa loob ng kwarto, nagalit po ng husto ang aso namin. Kinakahulan niya ng todo ng malakas at gusto niya pong atakihin. Dumedepensa po yung aso at gusto niyang labanan ng aswang kung papasok ito. Kaya sobrang ingay niya ng mga sandaling yon. Sa ipinakitang tapang ng aming alagang aso, doon pa lang po ako nagkaroon ng lakas na sumigaw ng malakas kaya dali-daling umakyat ang mga magulang at kapatid ko sa kwarto. Unang nakarating si Papa, sobrang bilis niya kaya nakita niya rin po ang aswang at dali-dali siyang bumaba para kunin ang itak. Doon palang lumundag ang aswang kaya hindi na ito nakita nila mama at kuya. Ang nakakapagtaka pa, wala pong lagabog paglundag nito sa lupa. Nagtago pala ito sa may silong ng aming bahay. Pumapit siya sa poste at nakita ni Papa kaya tinakbo niya ito at hinampas ng itak, kaso hindi niya po ito natamaan. Sa poste ng bahay namin tumama ang itak kaya umuga talaga sa lakas ng hampas ni Papa. Ayon sa kanya,
Ang bilis daw po kumilos ng aswang. Tumakbo ito papunta sa masukal na bahagi sa likod ng bahay namin at doon pa lang po namin narinig sa taas ang pagtakbo nito sa putikan ng nakapaa. Sa ingay, nagkagulo pati mga kapitbahay. Sigaw kasi ako ng sigaw noon ng aswang at ang lakas po ng aking boses. So ayun, napasugod sila sa aming bahay na may dalang flashlight at ang iba ay itak. Pagtingin nila sa dingding, ayun, bakat po ang footprints ng aswang dahil sa putik pero doon lang sa mismong bintana namin sa may ibabaw banda. Pero sir, ang bintana namin ay mataas yun kaya nakakapagtaka kung paano nakarating o nakakapit ang aswang doon nang wala man lang bahid ng putik sa baba. Sabi nila lumundag daw kasi mataas lumundag ang mga aswang at nakakalipad pa. Grabe talaga ang experience ko na yun. Iyak talaga ako ng iyak sa takot, akala ko papasok po sa loob ang aswang. Pero sobrang pasalamat ako sa aso namin kasi nakita ko talaga na ipinaglalaban niya ako at handang ipagtanggol kaya nag-alangan din ang aswang na pumasok. Meron po kaming kapitbahay sir na buntis. Sabi nila, matagal na sigurong nagmamasid ang aswang na yon. Naghahanap lang ng tiyempo. Kaso, hindi umano makaatraka dahil yung buntis na kapitbahay namin ay laging sarado po ang bintana nila pagpatak ng gabi. Bukod pa dun, meron po silang pangontra sa loob ng bahay at bihira lang din po lumalabas yung buntis. Sabi naman ni mama, sinilip lang daw siguro ako kasi nga nakabukas ang aking bintana sa kwarto. Pero hindi po ako nakumbinsi doon, hindi ako naniniwalang sumilip lang ito. Sa kadahilan ng kitang-kita ko po talaga na umaakma siyang papasok sa loob. Kaya sabi ko, ako rin talaga siguro ang pakay noon bukod sa buntis naming kapitbahay. Hindi naman siya mag-aakmang ganon kung wala talaga siyang pakay na masama sa akin noon. Ganun pa man ay labis ang pasalamat namin sa asong alaga. Dahil kung hindi sa kanya, malamang sa malamang ay papasok talaga yung aswang sa bintana. Sa tingin namin sir, ang aswang na yon at yung matandang nakita namin na nagtatanong sa tindahan ni Aling Flora ay iisa lang dahil pareho po silang nakapaa. Magmula ng pangyayari na yon ay gabi-gabi na pong nagbabantay ang mga kalalakihan sa lugar. Lalo na doon sa kapitbahay naming may buntis. Naghanda sila ng mga pangontra para labanan ito kung sakaling aatake ulit. Ngunit hindi naman na po nagpaparamdam at hindi na rin po nagpakita yung matandang minsang nagtanong sa tindahan ni Aling Flora. At yun lang po Sir Alex. Sa susunod, magbabahagi pa po ako ng mga real experience namin. God bless po sa inyong lahat. Ako nga pala si Miss Feb. Second short story, Bisita sa Bintana. Hello po sa admin ng channel na ito. Ako nga pala si Malu. Nais ko lang i-share itong sobrang creepy na experience ko sa Kababalagan. Very short story lang po ito sir, pero based naman po sa aking tunay na experience. So, ganito po ang pangyayari. Kasalukuyang nagbabakasyon po kami noon buong pamilya sa probinsya ng lolo at lola ko. Sa lugar po na yun ay maraming kwentong kababalaghan, like multo at aswang na kinukwento po ni lola sa amin. Madilim po ang lugar dahil bukid, kaya nakakatakot lumabas ng gabi lalo pat may mga kwentong nakakatakot ang lola namin. May mga kapitbahay pero ayun nga, medyo magkakalayo talaga ang mga bahay. At eto na nga po, mga ikatlong araw namin doon. Isang gabi,
Kalagitnaan ng aming pagtulog ay bigla ba namang nag-brown out. So ang mga kasama ko sa kwarto ay lumipat sa sala kasi mainit na. Ako naman at si nanay nanatili sa kwarto, binuksan lang namin ang bintana upang papasok ang hangin sa loob. So humiga na ako malapit sa bintana. Ramdam ko ang simoy ng hangin hanggang sa ako'y makatulog ulit. Maya-maya ay bigla na lang po akong naalimpungatan kasi naramdaman ko pong parang may kumalabit sa aking balikat at humila sa aking kumot. E di, napadilat po ako, Sir Alex. Sobrang dilim, wala akong makita. Kaya napatingin po ako sa bintana. Tiyempong kumidlat, kaya lumiwanag saglit. Grabe lang talaga. Sobrang kinilabutan ako sa aking nakita. Paano ba naman kasi? May itim na hugis tao na parang babae, nakatayo sa labas ng bintana nakatingin sa akin. Nananayo ang mga buhok nito, kitang-kita ko talaga pagkidlat. Pero iniisip ko pa guni-guni lang kasi nga naalimpungatan ako noon eh. Ngunit kumidlat ulit at yun na. Rumihestro po sa aking mga mata ang taong parang babaeng nakatayo sa bintana na nooy nakataas na ang dalawang kamay. Kitang-kita ko ang mga mata nitong pulang-pula dahil na rin sa kidlat kaya napasigaw po ako ng malakas. E di ayun na. Nagising lahat ng tao sa loob ng bahay, pati yung mama ko nagulat. Agad niya akong hinawakan at niyakap, tinatanong kung napaano. Akala niya'y binangungot ako. Tinuturo ko sa kanya ang bintana, tapos ayun, tumakbo na ako papunta sa sala. Sina Papa, Lola, nanerbiyos sa akin. Ano ba nangyari sa'yo, anak? Tay, may kung ano po sa bintana, babae nakatayo. Pula po ang mata. Baka na naginip ka lang. Hindi po, totoo po. Sumagot naman si Lola at sinabing, Jesus Maria Josep. Bakit po, Nay? Baka ang ano na naman dyan, kapitbahay natin. Dali-dali nilang sinarado ang bintana. Tapos, tinignan nila ang sulok-sulok ng kwarto, baka pumasok daw ang aswang. Ayon, salamat sa Diyos, wala naman po silang nakita. Nagdasal kami lahat nun hanggang sa ilang sandali, may narinig po kaming pagaspas ng pakpak na lumilipad palayo. Grabe talaga ang experience ko na yun. Hindi ako makapaniwala. Hindi ko po akalain na makakita ako ng aswang sa bintana ng personal. Ayon kay Lola, maaaring binisita lang daw kami ng aswang na kilala niya kasi matagal na po kaming hindi nakadalaw sa lugar na yon. Ang tinutukoy niya pong aswang ay ang kabaryo lang din namin doon na tanyag. Ayun, pinayuhan na lang kami ni Lolo at Lola na sa susunod, huwag magbukas ng bintana sa gabi. Kahit mainit, okay lang. Basta hindi kami mapapaano. Makalipas ang ilang araw noon, minsang naglalakad-lakad kami sa may plaza. May nakita po kaming matanda na tumitig sa amin, lalo na sa akin. Pagkatapos tumalikod at umalis. Ngumiti raw, sabi ng aking nanay. Pagdating namin sa bahay, sinabi nilang yun pala ang tinutukoy ng lola namin na aswang sa baryo. Ang napansin ko lang po sa matanda na yon, sir. Kaparehong kapareho po ang hugis ng mukha niya at ang buhok nito kapag itatayo siguro sa nakita kong aswang sa bintana. Nang malaman kong may aswang pala na hindi naman kalayuan ng bahay nito mula sa amin ay hindi na po ako masyadong lumalabas doon, lalo na kapag dumidilim na. Natakot na ako
Baka mamaya, bigla na lang siyang susulpot sa harapan ko. At yun lang po sir ang aking maikling kwento. Sana po ay nagustuhan din ninyo. Hanggang sa muli, Malu. At ngayon ay madako naman po tayo sa ating membership shoutouts. Binabati ko nga pala itong mga super idol na members natin, si Ma'am String Bullion or Bulin. Ayan, at saka kay Samantha Cruz, no? Maraming salamat po sa inyong support ng mga ma'am sir, no? Pinakamahal po kasi yung kanilang pinili, kaya maraming salamat po, taos puso mula sa inyong narrator. At syempre sa mga members natin, Story Hike Subtotski, 37 months na, kay Jean na magwa 1 month, Jim Similia 32, kay Jaber Amindato, kay Susana Dorn, kay Junizel Alviola, kay Cheng's Channel, kay Luis Elmido, kay Rancid Horror Stories, Jeffrey Bunyad, kay Rose Kim, kay Mike at kay Rosary Jayarante. Maraming salamat po sa inyong lahat sa walang sawang pagsuporta po sa ating munting programa. God bless po sa inyo and more blessings to come. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.